Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magpon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Vicente de Paul. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ni Jesus Nazareno. Ito po ang araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapalang ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa. Ito rin ang araw na kung saan sama-sama nating tinitipon at iniaakyat sa langit ang lahat ng ating mga panalangin at kahilingan. Tayo pong muli ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga duka at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kaniyang minahal at makapamuhay ayon sa kaniyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang.
ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kaniyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kaniyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y
dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig po natin na tinanong ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad kung sino at ano ang pagkakakilanlan ng mga tao tungkol sa kaniya. Subalit, tanging si Simon Pedro lamang ang nakabatid ng katotohanan sa ating Panginoon. At ang kaniyang sinabi, kayo po ang Mesiyas ng Diyos. Ang salita pong Mesiyas ay nagmula sa salitang Hebreo at ito po ay nangangahulugang isang pinahiran o isang pinili. Ang katumbas naman ito sa salitang Griego ay Christos o Kristo sa ating sariling wika. Kaya nga ang pangalang Hesukristo ay katulad din pag sinabi nating si Jesus ang Mesiyas. At ang salitang Jesus naman ay nangangahulugang ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Kaya kapag sinabi nating Hesukristo, ang ibig sabihin po nito, ito yung pinili, ito yung hinirang, at ito yung pinahirang tagapagligtas. At tunay ngang ang ating Diyos Ama, pinili, humirang, at pinahiran niya ang kaniyang bugtong na anak, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, upang maging ating kaligtasan at upang tubusin tayo sa lambak ng kasamaan at sagipin tayo sa hukay ng ating kamatayan. Alam po ninyo, mga kapatid kay Kristo, napakahalaga po na mayroon tayong wastong pag-unawa kay Jesus bilang ating Mesiyas at anak ng Diyos na kataas-taasan. Kaya nga po, mahalagang itanong natin sa ating mga sarili sa mga sandaling ito, kung kilala ba natin si Jesus o kilala lang natin ang tungkol sa Kanya. Magkaiba po kasi ang ibig sabihin kung kilala ko si Jesus at kilala ko ang tungkol kay Jesus. Sa paanong paraan? Kasi po kapag sinabi natin na kilala o alam ko ang tungkol kay Jesus, ang pagkakakilala natin sa Kanya, ibig sabihin hanggang sa isip at kamalayan lang natin. Kasi maaaring eksperto ka sa pagkakakilanlan kay Jesus dahil ikaw
ay nag-aral ng napakadaming taon sa pagsasaliksik sa Biblia, maaaring nagbabasa ka ng tungkol sa Kanya sa pamamagitan ng mga libro at ng mga katisismo ng simbahan. Maaaring nakilala mo siya sa pamamagitan ng pagteteolohiya at mususing pag-aaral ng kaniyang buhay. Ngunit sa bandang huli, kilala mo lamang ang tungkol kay Jesus at ito ay nanatili sa isip mo lamang. Iba rin naman ang sabihing, kilala ko si Jesus bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas at manunubos, bilang aking kaibigan at tunay na Diyos. Dito, ang pagkakakilanlan natin kay Jesus, hindi lang hanggang isip, kung hindi tumagos sa ating puso't kalooban at sa pamamagitan ng ating mga pang-araw-araw na kalagayan at karanasan sa buhay. Lumago ang pagkakakilala natin sa Kanya sapagkat tayo'y laging nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap sa Kanya. Kaya nga, kung nakilala mo na si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nararapat tatagos sa iyong isip patungo sa kalooban hanggang sa iyong mga kamay. Sapagkat ang mga taong nakakilala kay Kristo, nagiging mukha din ni Jesus Nazareno para sa ibang tao. Dapat lamang maisabuhay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang ating pagkakilala kay Jesus Nazareno. Siya dapat ang ating sasambahin at papupurihan. Kung nakilala natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, dapat huwag tayong matatakot sa anumang pagsubok ng buhay. Dapat hindi tayo agad-agad sumusuko dahil bilang tagapagligtas, alam natin na hindi tayo kailanman iiwan at pababayaan ng Diyos. Kung nakilala naman natin si Jesus bilang ating kaibigan, dapat kausapin natin siya sa pamamagian ng palagiang pagdarasal at pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Kung nakilala natin si Jesus, dapat lamang sundan natin ang kaniyang mga yapak. Marunong tayo dapat magtiis, magsakripisyo, magmahal, at magparaya, hindi para sa ating sarili, kung hindi para sa kapakanan ng iba. Kung kilala natin si Jesus, nararapat lamang sa mga sandaling ito, nabubuhay tayo tungo sa landas ng kabanalan. Kaya nga napakaganda yung napakinggan natin sa unang pagbasa. Anong sinabi dito? Sinabi sa unang pagbasa na ang lahat daw ng pangyayari sa daigdig na ito nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang lahat ng nagaganap sa ating buhay, sa araw-araw, sa hinaharap, lahat yan nasa ilalim ng panahon ng Diyos. Kaya nga 'di ba sinasabi natin, may panahon ang bawat isa sa atin ng kaniyang pagsilang at may panahon din tayo ng ating mga kamatayan. May panahon ng pagluha. May panahon ng pag-iyak. Pero may panahon din ng tagumpay at pagsasaya. Mayroong panahon na kung saan tayo ay nagluluksa at may panahon din na sinasalubong natin
ang isang bagong kapanganakan. May panahon ng kadiliman sa ating buhay, ngunit may panahon din ng katahimikan at kapayapaan. Kaya nga bilang mga tao, tayo pong lahat nasasakop ng panahon. Subalit, ang Diyos, ang kabanal-banalan at kataas-taasang Panginoon natin na kapangyarihan, hindi po siya sakop ng panahon kung hindi nasasakop niya ang panahon. Hawak at itinatakda ng Diyos ang panahon. Anong ibig sabihin po nito? Kung ang panahon ay hawak ng Diyos, tayong lahat din na Kaniyang mga anak, hawak at nasa ilalim ng kapangyarihan at awa ng Diyos. Kaya wag po nating sasabihin na, Father, puro na lang problema ang buhay ko. Puro na lang po pagtangis at pag-iyak. Hindi yan puro. Dahil may panahon din ng kasiyahan. May panahon ng pag-ahon. At may panahon ng kaluwalhatian. Ang panahon ng tagumpay. Ang panahon ng kasiyahan. At ang panahon ng pagbabago. Itong lahat, kaloob at ang nais ng Diyos. Hinahayaan niya ang mga panahon na tayo'y naghihirap. Hinahayaan niya ang mga panahon na tayo'y tumatangis. Hindi upang tayo'y pahirapan, kung hindi upang matuto tayo sa ating mga karanasan. Kaya mga kapatid kay Kristo, at mga kadiboto, si Jesus Nazareno po, ang ating Mesiyas, pumasok sa ating panahon upang ialay ang kaniyang buhay sa krus. At dahil sa kaniyang kamatayan at pag-akyat sa langit, binuksan ni Jesus ang pintuan ng kaligtasan sa langit. At siya po ay nangako. Siya ay muling magbabalik sa wakas ng panahon. Sa itinakdang panahon, makikita nating muli si Jesus Nazareno, dala-dala ang ating pinakaaasam na gantimpala, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa mga taong naging matapat at masunurin sa kaniyang kalooban. Naway tayong lahat na naririto ngayon, tayong lahat na patuloy na nagdidibusyon at palaging nakikibahagi sa banal na Eucharistia, tayo pong lahat na may pananampalataya kay Jesus Nazareno, naway dumating ang takdang panahon, balang araw, na makamit natin ang kaharian at kaligtasang ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kaniyang sambayanan. Sa kaniyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama.
Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at reliyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ang kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna na sa atin, nalinisan ang mundong ito'y naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman, at ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak, na nabubuhay at naghahari, kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, pinagbibigay buhay, kayang kaloob, di aming inaanay, aming pagpapalat, buhay na dagisay. Pagpapalat, buhay na dagisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahaing ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kaniyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin
ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo
Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipangintulot sa tukso, at yadihan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa inyo, mahal na buong Jesus Nazareno, halimbawa ko ninyo ang siyang gabay sa buhay ko. Higit na ng pasakit at subok ay walang kasama mo sa yapak mo, at mo'y maingat. Langit ay abot kamay, mahal na buong Jesus Nazareno, katulad mo, ibig siyang daan sa buhay ko. Mahirap mang magpatawad, inaalay ang lahat sa buhay ko. Ikaw ang siyang mahal, sa kapwa ko'y larawan mo. Kapayapan, pagkakaisa, mahal na buong Jesus Nazareno, ang bayan mo may hidwaan nagtatalo. Sa krus mo ay pinamot ang salang sugat ng mundo. Pag-ibig mo'y nabubuklod, sa misa mo'y sasalo.
Jesus Nazareno, kanyang loob, kanyang tugon, ang nais mo'y tularan mo. Walang maliw na pag-ibig, salita mo sa buhay niya'y sanggit, habang Maria, inang mahal, sa mong dugo'y pinang kami. Salamat po, 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 salamat po. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazareno@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form.
Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o i-scan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kaniyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, namatayan ay sa isang langit asad nuestro Padre Jesus Nazareno, inaral